meeting about anniversaries coming. Nandito ang ating mga kapatid. Hinihintay pa ang iba. Hindi, record lang to. Salamat o Diyos. Salamat Panginoon sa mga oras mo ito. Alay na o Diyos. Salamat Panginoon. Ikaw ang unang umibig. Ikaw ang unang nagmahal. Ikaw ay may dahilan o Diyos. Ikaw ay dahilan kung bakit ako'y nabubuhay.
kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Pag sa'yo'y sumasamba, langit ang aking nadarama. Sa di kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba, kapag sa'yo'y sumasamba, kapag sa'yo'y sumasamba. Pwede na talaman! Panginoon, nagbibigay ng bagay! Nagbibigay ng sigla sa ating mga puso. Kung bakit tayo ay nandito sa mga sandali kong ito. Amen. Amen. Tanungin mo ay katabi mo, sabi mo, sister. Brother. Sumisigla pa ba yan? Kung ano pa man niyang puso na yan, ialay natin sa ating Panginoon yan. Amen? Praise the Lord. Sige po, sa tanghali po ito, patuloy tayo mag-aalay ng ating pong mga puso sa ating Diyos sa buhay. Hallelujah. O Diyos, narito po ang iyong mga pinili, ang iyong mga hinirang, O Diyos. Batid at alam mo, Panginoon, ang aming puso ay sumisigla pa sa paglilingkod na ito. Kahit ang Panginoon minsan ay mahirap, kahit na minsan, Panginoon, ay may mga nararanasang karamdaman, pagsubok, problema. Pero salamat, O Diyos, sapagkat pinupuno mo ang aming mga puso ng sigla. Kaya naman, O Diyos, nilalagay namin sa iyong mga kamay ang mga puso ito. Napatuloy mo po pagsigalit, Panginoon, upang patuloy po kami makapaglingkod ang mga sarili, Panginoon. Sa mga sandali ito, narito, tinutulog namin ang aming mga puso. Ang puso ko'y tinutulog
kita, aking Panginoon, ng buong puso, ng buong isip, at ng buong kaluluwa. Ng buong puso, ng buong isip, at ng buong kaluluwa. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Diyos Espiritu Santo, aming Diyos, banal at makapangyarihan sa lahat. Muli po, Ama, maraming salamat po sa magandang buhay, sa magandang umaga, Panginoon, na muli po kami nagtatipon sa lugar nito, Panginoon. Kami ay tinawag po, Panginoon, upang ito ay pag-usapan namin sa darating pong pangyayari, Panginoon, sa darating pong anniversary, at ganito po, Ama, dalayan po ang District 2, 3 and 4, Panginoon, na patuloy mo sila na nagpuin ng kanilang buhay, ang bawat gawain, Panginoon, ng District 2, 3 and 4, Panginoon. Sapagkat naniniwala kang Panginoon, patuloy ka magkapadala ng iyong mga tagapaghayag ng mabuting balita, Panginoon. Nang sa ganun po, Panginoon, naniniwalaan namin, naninibigan namin, Panginoon, ng iyong mga salita ay nagririma sa aming buhay. At sapagkat naniniwala ka, Panginoon, mayroong gagawin, himala at balikan sa bawat isa sa aming, Panginoon. Kaya naman, Ama, dalangin namin na ang pagkakaisa ito, Panginoon, ay tungo po sa kapangyarihan ng Panginoon. Hindi po ito para sa aming, Panginoon, bagkus para po ito para sa iyo, Panginoon. Dahil ikaw, Panginoon, ang Diyos na patuloy namin sinasamba. Ikaw ang Diyos na patuloy namin pinag-aalayan ng aming buhay. Kaya pinaniniwalaan ang Panginoon sa oras na ito, Panginoon, may mangyayari, Panginoon, ang aming pag-uusap na ito. Ama, dalayan ko ang tagapagayag ng maghahayag ng mabuting balita sa oras ito at patuloy ko siya tatagpuin, Ama. At ikaw po ang Diyos na magbibigay kalakasan sa buhay po namin sa pangalan ng Ama at ng Anak ng Diyos Espiritu. Tawagin po natin ang ating kapatid, Brother Jam, muna. Umaga po, ating pong basahin ng 1 Corinthians chapter 15 verse 58. Kaya mga kapatid, magpakatatan kayo at huwag matinginan. Magpakasipag kayo sa gawain para sa Panginoon. Yaman alam ninyong hindi nasasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Lord, pagpalain niyo po patuloy ang umagang ito. Ikaw po magbigay sa amin nagbibigay ng kasiyahan sa aming mga puso para kayo aming paglingkuran, lalo na nalalapit ang iyong pagdating sa loob po ng 10 minutes. Pangalan po, Panginoon Jesus, na kami hindi sa mga Espiritu Santo. At tayo pumakabog po. At sabihin natin sa upuan tayo sandali. At sabihin natin sa ating katabi, kapatid, maligayang po ka sa paglilingkod. Ayan. Ang emergency meeting po natin ay ito po yung dahil sa darating po natin ang anniversary. Ang gusto ko pong ibahagi sa inyo yung masaya, may halong pagod para kay Kristo. Sabi nga po natin, masaya, may halong pagod para kay Kristo. Sapagkat sa paglilingkod po kay Kristo ay talaga naman mong may halong putong pagod, hirap, na kung minsan parang bibigay ka na. At yun yung tinitignan ng Panginoon sa puso natin at sa ating pananampalataya. Sa panahon na pinahihintulutan niya na mapagod tayo at mahirapan tayo na parang sinasabi rin ng karamihan na, Lord, ipapasa ko na lang muna sa iba para mas mumukan na madali paglilingkod. Naranasan din ang iba. Maiisip yung ganda to. Diba parang accept lang natin minsan yun eh. Lord, pupunta muna kami sa ganito. Maglilinggo na kami isang buwan, 2 buwan. Bakasyon muna kami isang linggo. Pero ang totoo talaga, parang lumulusot lang tayo panandalian.
Lord, tsaka ako na lang ulit tubuhin yung pagiging preacher, pagiging coordinator, pagiging assistant coordinator, pagiging music minister head. Pagka medyo na parang yung word ng madalas na ginagamit sa mga company, yung mga naka-unwind na ako. Yung medyo naka-relax na ako, yung medyo naalis na sa akin yung mga bigat, yung mga pasaling. Kasi, nagsasabi natin yan, as kanyang magbinig. Dahil lang tayo sa katawan na ito. Ang katawan mo talaga na ito, napapagod, nahihirapan, sumusuko. Pero kagandahan, kapag binabalikan natin yung salita ng Panginoon, meron tayong makukuhang katatagan. Amen. At ito po ang sinasabi ng 1 Corinthians chapter 15, verse 58, kaya yung word na kaya nga kung naisip natin pagod na tayo, pag naisip natin nahihirapan tayo, pag naisip natin na magbakasyon muna tayo, pag naisip natin na ipasa muna natin ito, kaya nga, hindi ito ni Pablo. Mga kapatid, magpakatatag kayo at huwag matitinan. Stand firm. No, na kahit na anong mangyayari, kahit na nakakaramdam tayo ng pagod o pagsuko ng ito siguro, nakakaramdam nito, no? Yung parang mga nagsasawa na kayo ng abono. Yung parang nagsasawa na kayo na, ano ba ito, mga kasama namin, iba, hindi naman nagbibigay, kami na lang laging. Pero alam niyo po ba, sinasabi ng 1 Corinthians, ng Book of Corinthians na sinulat po ni Pablo sa mga taga-Corinthians, ang sabi niya, ang Diyos ang nagtatanim at ang Diyos din ang nagpapatubo. Ang Diyos ang nagbibigay ng binig na tinatanim at ang Diyos din ang nagpapatubo. Ibig sabihin, bibigyan tayo ng Diyos ng binig. Itatanim natin yan. Pero ang Diyos pa rin ang magpapatubo niyan. Pagdating po sa ang pinatutungkulan niya pagtutungkol po sa pagbibigay. Tayo, alam naman namin ninyo, tayo lahat, wala naman talaga tayong pagbigay dati. Pero binigyan tayo ng Diyos. At habang nagbibigay ka, pinatutubo ng Panginoon yun. Nang sabi ng Luke chapter 6 verse 38, ng gustong takal, iyan po yung lagi natin nawa maalala sa tulong ng Panginoon na kapag tayo magbibigay, yan yung bining tinatalim mo at yan din yung bining gagawin ng Diyos para ikaw ay tumubo. Kaya kapag nakakaramdam tayo ng pagod, lagi lang natin aalalahanin sa biyaya ng Holy Spirit na magpakatatag tayo at huwag matitinan. Habang naglilingkod ka, habang nagpapagod ka, habang nagpupuyat ka, habang sinasakripisyo mo sa sarili mo, iisipin mo na lahat ng ginagawa mo, meron niyang ibabalik. Kaya nga yung mga matatanda sa naglilingkod sa Panginoon, yung mga senior na naglilingkod sa Panginoon, sa panahon na nakakaso nila yung kanilang bilang, may relax naman binibigay ang Diyos sa kanilang mga nakakaroon. Kasi gusto ng Diyos yung binigay mong buhay, ay bumaba yan. Kasi habang nagbibigay ka ng oras sa buhay ng pagod sa Panginoon, pahabain ng Diyos yan kapag alam ng Diyos na ang will niya ang ginagawa natin. Kaya sa mga nagbibigay niya, silent na kayo kasi nakikita ng Diyos yan at patutubuhin ng Panginoon niya. Di ba sabi nga, pag ginawa mo sa kaliwa, huwag mo nang ipaalam sa kanan. Kaya, hindi po nagbabago yung word ng Panginoon na yan. Yan po yung totoo. Kaya yung mga mapagbigay sa gawain ng Panginoon na silent siya, parang tubig na sabi po nila, kapag ang tubig ay malalim ay tahimik. Magpakatatag kayo at huwag matitinan, magpakasipag kayo sa gawain para sa Panginoon. No? Kapag tayo po ay gumagawa, lalo na kapag naging member ka ng Elshadai, ang dami mong ginawa, ang dami mong binigay, ang dami mong oras sa binigay, ang dami mong pagod, ang dami mong in-offer pa yung buhay mo. Minsan na nagsiselos na yung asawa mo, minsan na nagsiselos na yung anak mo, pero iisipin mo, nagpapakasipag ka, nagpapakapagod ka, ginagawa mo ang lahat na yan. Dahil kay Kristo, dahil kay Elshadai. Magpakatatag kayo at huwag matitinan, magpakasipag kayo para sa Panginoon. Kasi yung iba minsan, ginagawa na lang nila kasi iniisip nila na tungkulin na lang nila. Opo, tungkulin nga po yan, pero dapat buhayin natin sa ating isip at puso't alaala na kaya natin ginagawa yan dahil kay Kristo. Kaya nga gumising ngayon at pumunta dito kasi kailangan mong gawin at ginagawa mo yan, kailangan mong gawin yan dahil kay Elshadai. At wala nang ibang dahilan
Hindi dahil kung kanino, dahil kay El Shaddai. At kapag ginagawa natin yun, dahil kay El Shaddai, mga kapatid ko, hindi tayo matutuod, hindi tayo matutuod sa mga bagay na pinapakawalan natin, sa mga bagay na pinipitawan natin. And then sabi po ng Proverbs chapter 11 verse 24, ang bukas na palad, ang mapagbigay ay lalong yumayaman, ngunit ang mga tikog na palad ay lalong naghihirap. Kaya kung ano man po yung ating ginagawa para sa Panginoon, ano man ang ating hakbang, ano man ang ating pupuntan dahil kay El Shaddai, isipin po natin, sabi ni Pablo sa mga taga-Corinthians, ginagawa natin yun dahil sa Panginoon. Magpakasipag kayo sa gawain para sa Panginoon yaman, alam ninyo, di nasasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Hindi po nasasayang ang pagpapagal na ginagawa ko ninyo para kay Kristo. Lord, maraming po salamat sa oras po ito. Aming pagdalangin ng aming espiritu, ang aming kaluluwa, ang aming puso, ang aming pagkatao. Sabi nga po ng isang kanta, minsan ng aming kaaway, pilit na tinatamlay ng damdamin, at sa ating pagpupuri, ito'y lubos na nagtatagupan. Lord, yan ang ginagawa ng demonyo sa buhay namin. Pilit kaming tinatangay, pilit kaming inaawat, at pinipray namin sa oras na ito. Yung sinabi ng Espiritu ni Pablo sa mga Corinthians na iyong mensahe ay ito'y mabuhay sa aming pagkatao, sa aming paglilingkod. Ginagawa namin ang lahat ng ito para sa iyo. At kung meron kaming gagawin kalwalatian mo para sa iyo, O Lord God, at pabaralin mo kami ayon sa kalooban mo, hindi ayon sa tao. Pabaralin mo kami ayon sa iyong salita, hindi ayon sa aming plano. Maraming salamat at pagpalain niyo po ang aming po kapatid si Brother Jimmy sa kanyang pong pagbababa, Panginoon, ng mga tatalakayin about po sa darating na anibersaryo sa bawat distrito ng 2, 3, and 4. Maraming po salamat, Panginoon El Shaddai, sa iyong papuri sa pangalan ng Panginoon sa sa'yo namin iniling sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Salamat sa magandang mensahe ng ating Panginoon. At lahat po ng pagsisikap natin ay para po sa ating Panginoon Yahweh Shaddai. Amen. Kung ano man ang pinaghihirapan natin para sa Kanya po yan, hindi para po sa atin. Amen. Kaya nga, lagi natin sinasabi na ang Diyos ang dapat natin pag-alayan ang ating buhay. Amen. Kaya sa oras ito, i-roll po lang sa dali. Nasa po yung District 1 ay District 2. District 2. Ayan. District 3. District 4. Ito yung pumalit. Si Brother Meding. Ano po? Si Brother Meding, lahat po ng problems ng kabuuan ng ministry about what yung kanya bumabagsak. Siya'y mag-a-approve. Ano po? Si Brother Meding po, dito sa Manila, yung meron po siyang nakalagay ng head ng choir. Sino po yun? Sister, example, ang choir ng Immaculate. Yung choir ng Immaculate, ibig sabihin, outsider. Ano? Hindi po bawal po kasi yun. Kaya lang, ito po kaya nga gusto namin, kami mga disciple, kasi ang sabi, inonote natin. Hello? Makinig kayo, makinig. So, para may ating mga pag-usapan, ay Subalit ito Closing prayer. pagpapatupad nito o Diyos sa bawat isa sa amin. O God, na kayo po Panginoon ang mag-provide. Kayo ang aming kasama. Bless mong bawat isa sa amin, O Lord. 2, 3, and 4. 4 kabuhan ng Maynila. Ang aming ginagawa ang nais mo namin, O Lord. Mabigyan, O God, ang kaganapan ng pangalan ng Panginoon sa Kristo. At ito, O Diyos, ay magagawa at mangyayari sa pamamagitan ng iyong mga tinalaga ng mga manggagawa. At doon, O Diyos, ay magaganap. Doon sila, O God, sa kanyang buhay
Bless mo, Lord, ang bawat chapter ng prayer ko. Wala po kami kakayaan. But God, dinalagay po namin sa inyong kamay ang lahat ng bagay na ito. Tulad ng mga gastusin, tulad ng lahat ng activities na iba pa. Lord, pinagkakatiwala po namin sa inyo ang lahat na ito, O God, upang ito ay matupad at masunod sa pagpaplano ng bawat manggagawa. Ang iyong anniversary, O God, ay maging success. Bless mo sila, Panginoon, manamanatala na pangangailangan, lalo ng contribution ng halagang 2,000. Ikaw po, Panginoon, ang mag-provide sa kanila. Gumamit po kayo ng instrumento, Lord, ng bawat chapter upang po, God, ay makakamit o magpalain, O Diyos, maibigay ang contribution na ito.